Dalawang spot na may napakagandang ilog. Relaxing na raw camping sa ilalim ng mga puno. Masasarap na mga pagkain at masayang salo-salo. At syempre, unlimited adventure kasama ang Team Stokwa. Yan ang mga matutunghayan nyo sa episode na ito. Isang epic na moto camping adventure mula sa General Nakar hanggang sa Dingalan, Aurora. Sigurado ako na mag-enjoy kayo sa panonood sa camping adventure na ito. Kaya wag na nating patagalin pa. Ako nga pala si Clyde, at kung camping at adventure ang hanap mo, tara, sama ka sa aking kwento. Magandang araw sa inyo. Welcome na naman sa panibagong episode natin dito sa ating YouTube channel. At andito tayo ngayon sa isa sa pinakamagandang sentro na napuntahan ko sa aking pag-adventure. Kung bakit ko nasabi na isa sa pinakamaganda, tignan nyo na lang yung aerial shot nito. Napakaganda talaga. Dito lang ako nakatira sa malapit dito, talagang madalas akong tatambay dito. Dito nga pala tayo ngayon sa Dingalan, Aurora. At may pupuntahan tayong raw spot. Actually ito yung meet up place namin Kaso yung call time namin ay alas 5 ng madaling araw. Kasama ang Team Stokwa ni Direk Gino. Kaso nga lang, galing pa tayong trabaho, kaya hindi na tayo sumabay sa meet up time nila. So pumarada muna tayo dito at nagpahinga kasi diretso yung naging biyahe natin mula Maynila gamit yung ating Axis 125. Kaya saglit na pahinga lang dito sa isa sa pinakamagandang sentro na napuntahan ko sa pag-adventure ko. Itong sentro ng Dingalan, Aurora. Dahil hindi ako nakasabay sa call time nila, solo akong bubiyahe para hanapin ang spot na pagkakampingan namin. May sinend naman sila na pin location pero hindi eksakto sa mismong spot. Madalas ay raw spot kasi ang pinipili naming pwestuhan. Oo, walang signal pero tahimik naman at mayapa. Malayo sa potensyal na ingay ng ibang tao. Ba't nasa General Nakar na tayo? Ang sabi ko kanina, Dingalan lang Pero andito kasi yung pin location na shinare sa atin ng mga kasama, kaya sinundan lang natin. Pero actually ito ay General Nakar na talaga, boundary ng Dingalan at General Nakar. Tapos yung pin location natin ay malapit na lang dito pero wala na sa mapa yung pinaka-eksaktong kinaroroonan nila. Si ZD pre, no? Yes. Ayun. Buti na lang dito si tropang ZD. Hindi na natin gagalugarin yung spot. Malapit na lang daw Itong parang off-road dito sa dun sa may signage ng Rotary Club nila. Tignan nyo naman yung motor na mga kasama sa grupong to. Kahit scooter yan, o kahit ano pang motor mo, basta buo yung loob mo at hindi ka maselan, pwede ka dito. Pero kung maganda nga yung motor mo pero maselan ka naman, siguro pag-isipan mo na lang kung gusto mong tumama. At kung gusto mo palang sumama, nood ka ng mga video ni Direk Gino. Andun yung mechanics kung paano makakasama sa mga ride ng Team Stokwa.
Ako ay sabit lang naman din dito. Tayo ay member ng Team Stokwa. Pero ang talagang patimuno nito ay yung kaibigan natin si Direk Tito. So nood lang kayo ng mga video niya sa YouTube. Pre, welcome to the tribe. Buti na lang, pre. Buti na lang, may nag-work from home, pre. Hindi ako na, uy, buti ka nandito. Akala ko, kaya napakatagal mo kasi tiniring ka na naman. Hindi, oh. Di ba tumitiring ka? Hindi. Ang ganda nga ng performance ngayon, eh. Puring-puri nga sa akin ito ngayon, eh. Nandito na tayo sa spot. Lahat ng mga kasama ay nakapwesto na. So hanap na tayo ng ating magiging spot dito. Dito na yung motor natin. Tapos yung mga puno na pagsasabitan natin. Itong nyog na to. Tapos ito. Ayun yung spot ni Derek. Tapos andito yung ibang grupo. Dami namin, oh. Set up muna tayo ng ating matutulugan para kahit anong nangyari, secure na yung ating spot. Yung una kong biniling ganito ay net type. Tapos may nahanap akong ganitong klase. Para siyang elastic na tela pero waterproof. Ang kagandahan dito, napoprotektahan yung bag at the same time nakapag-store tayo ng mga karga natin na pinamili dito sa ilalim ng tela na to. Tignan nyo, nang hindi nahuhulog, hindi mo na kailangang ilagay pa sa main compartment yung mga gusto mong madukot kagad na bagay, kagaya nitong tinapay, kagaya nitong tubig. Since wala tayong lagayin dito sa motor, napakaganda yung ganitong item na bilhin lang natin online. Ganda, tutuwa ako sa item na to. Elastic yung kanyang material, tapos waterproof. Kahit na maraming talsik, hindi tumagos dun sa pinakabag natin. Although yung ating Rhino Walk na bag is waterproof din, pero mas maigi na meron din ganito kasi nga kapag naglalagay tayo dito ng mga pagkain, kagaya nitong tinapay, naka paper bag lang siya, hindi siya nababasa. Tapos naiipit niya yung mga gamit na ipapatong mo lang dito sa likuran mo. Galing. Pababa yung angle ng tali natin para kapag bumuhos yung malakas na ulan, dito banda yung bagsak ng tubig. Kasi ito yung pinaka mababang part na lupa, para hindi na siya pupunta dun sa paglulutuan natin, yung gitnang area. Kaya gusto ko tong wallet na to, tong Rock Bros na wallet, kasi ito yung special feature niya. Nilagay ng kutsilyo kapag ka emergency na bagay na pangangailangan, kagaya nito, kailangan kong putulin yung tali, may kutsilyo kagad tayo, hindi na natin kailangang halugugin dun sa bag natin. Kailangan natin putulin kasi kulang tayo ng tali. Mahaba naman to, tsaka murahing tali lang naman to. Yeah. Galing dito sa ating Rock Bros na wallet. Compact din, lit lang. Sa loob ng Rhino Walk bag natin, nandito yung ating mga gamit, tools. Nandito yung ating cook set. Dalawa yan, pares yan. Tapos yung mga baon natin. Yan. Baso. At yung ating tubig. Tapos syempre yung ating hammock dito. Tapos mga damit. Yan yung laman ng ating 30 liters na Rhino Walk na bag. Pero sobrang dami pang pwedeng ilagay dito. Kasi hanggang dito yung tupi natin Pwede yan hanggang dito sa dulo. Dalawang tupi ganyan. Pakarami yung pwedeng mailagay. Tapos may pocket pa siya dito. Yan. Nandito naman yung mga maliliit nating gamit. Yung ating plato. Tapos sabon. Lagayan ng panligo natin. Marami pa yan. Setup muna natin itong ating hammock. Pakadali talaga mag setup pag nakahammock. Dahil pambuhangin gawa ng
camp natin sa Bicol. As easy as that, meron ka ng camp. At dahil galing tayo sa mahabang biyahe, galing pa tayo ng trabaho, sobrang puyat natin, at di pa tayo kumakain. So technically gutom tayo. Siyempre dahil meron na tayong spot, meron na tayong duyan, alam nyo na siyempre ang susunod natin gagawin. Ano pa nga ba? Di maliligo. Ang pahinga to. Ang pahinga. Anong kain-kain? Ligo muna, siyempre. We never did. We got grass stains, splinters, pockets full of sand, firefly lanterns, secrets in our hands. If the real world calls, let it ring again and again. We are the lost boys running on the wild breeze, laughing while the night falls, dirt on our knees, hearts like slingshots, aiming momentum. at the big dreams. 1, 2, 3. We are the lost boys, Tayo na palayo. boys, and we don't wanna be seen. Cardboard crowns on a broken bike, Rolling in the deep. racing the moon down the hillside twice, trading our scars like collectors' cards. Tell me that story. Direct din na Make it sound hard. We got treehouse thrones and runaway. Ayan, ito maganda. Tupatan direct eh. Hindi natin. Hey, ano to? Jump points. Chance if tomorrow Ayun, nasa likod mo, Bert, na ganyan. understand who I Ano mga kaibigan? Alauna. Dito direct. Alas 2. was running on. Alas 3. Success! Maganda ang ating teamwork! Yeah, pre. Okay. Pare guys. Recording! Pare guys. Pare guys. Oh, alas 2. Alas 2. Oy! Oy! Bitaw na! Oy! May hang time mo. Parang basketball. Ganon. Buelo ah. Perfect job! 10 out of 10! Kado ginagalingan ni Pago. Tapos diba gagano pa? Ganun yung agad yung mukha. Tapos, pagpa doon, hila ka na naman ulit. Marami. We are the lost breeze, laughing while the night falls, dirt on our knees, hearts like slingshots, aiming at the big dreams. We are the lost boys, and we don't wanna be seen. Sige, kain muna tayo. Pala, nagbabalik sa frame natin. Si TJ. Itong ating origami plate. Hindi lang siya basta plate. Yun mo naman, nagiging baso rin. Depende na lang kung maselan ka. Depende lang sa creativity at Sabi nga ng commercial, imagination mo ang limit. Ano nga ba yun? Nakakain na tayo. Tapos all set na yung ating higaan. Yung ating duyan pala. Basahin yung motor natin. Ganda ng panahon. Sarap patulog. Huwag lang sanang sobrang lumakas yung ulan. Pero mukhang naman, mukhang normal lang naman na ulan. Hindi naman siya yung tipong bagyo. Kaya talaga dito sa parte ng Aurora, kapag kahapon, expected mo talaga na mataas yung chance na uulanin kayo. Pero ito yung masarap na panahon. Sarap mag-siesta. Maaga kami nakapag-camp. Ngayon ay alas 3 pa lang. Pero ang dami na namin nagawa. Nagbabad na kami ng sobrang tagal dun sa Ibog. Pakasarap kasi nung activity na ginawa namin. Yung swing na sinabit namin din sa may puno. Pagod ako dun. Hindi ko man lang na perfect yung jump. Pero nakakatuwa.
sarap. Ganda rin yung ganitong maaga kang nakakapag-set up ng camp. Marami kang naiisip na activity. Lalo nakakapagod. Galing pa tayo sa mahabang biyahe. Pero sulit naman talaga. Kaya muna tayo. Kuha muna tayo ng konting energy. Tapos mamaya, magkasali-sali tayo sa dinner. Hindi ko alam kung ano lulutuin ko. Hindi na rin ako nakapamili. Pero may baon naman tayo dito mga dilata. Yun na lang i-share natin. Marami naman kami. So pag pinagsama-sama yung mga pagkain, enough na yun para sa isang munting salo-salo. Ayan. Pahinga muna. At siesta muna. Ay. Kapag nasa raw spot ka at tinawag ka ng kalikasan na number 2, ito lang ang kailangan mo. Bolo. At syempre yung pamunas. Wala na dito. Alam niyo ako nasaan na yun. Hindi naman sa akin to, hiniram ko lang. Salamat, pre. Literal na Christmas party, pre, ah. Pre, hindi tatawagin Christmas party to kung walang hamon, pre. Christmas party ng Team Stock wa. Saka birthday ni Derek oh. Oo nga eh, ah. Sabi, wala tuloy cake. Mamaya na, pre. Mamaya na, wala pang handa eh. Diyan sa likod ng tapos ng pat. Pwede siyang kutsara, pwede yung spatula. Tapos pwede din siyang Oh, galing mo. Galing mo. Saan mo na-order to, pre? 1.5 lang po. Oh, pa. Pizza tayo, pre. Nakuha kayo kanina. Siyempre. Ayaw mo, pre. Babatiin ko ni Outdoor Boys. No? Asia Costa. Yun. Tawag mo na. Ayun, pre. Okay na, solve na tayo. Nakapag-dinner na tayo. Tapos konting kwentuhan. At ready na tayo para sa ating good night sleep sa ating spot. Sarap talaga maghamok. Kita-kita tayo bukas. Good morning. Isang malamig na umaga. Ay, sarap ng panahon.
Sarap ng ganito yung gagaling lang sa ulan. Tapos yung lamig sa umaga. Sarap. Parang sarap patuloy matulog. Hindi ko kinaya yung lamig kagabi. Kaya nakamalong tayo dito sa loob ng hammock. Nakagawian ko na lagi na magdala ng malong sa mga biyahe ko, mga camping. Lagi ako talagang may dalang malong. Hindi nawawala sa akin. Ayun yung playground namin kahapon. Yung puno na yan. Ito pa nga yung tali. Yung ginawa naming talo. Tapos yun yung putol na nyog. Yung kami nagpalipas ng oras kahapon. Laro-laro. Nakatuwa. Ganda ng ilog dito. Kalmado, banayad lang. Nuggets! Nuggets! Aso ni Maki. Layo na nararating. Nuggets! Nuggets! Ito, uy! Ito yung ating morning walk sa gilid ng ilog. Minsan sa gilid ng dagat. Ito yung mga hindi natin ma-experience sa pang-araw-araw nating buhay bilang isang empleyado. Yung pagkagising mo sa umaga, lakad-lakad ka muna, basahin mo yung paa mo sa ilog. Experience lang natin to kapag nagka-camp tayo. Sulit natin. Kasi kapag nasa trabaho na tayo o sa regular nating buhay, wala na mga ganito. Unless dito ka talaga nakatira, di ba? Happy birthday, bro. Pre, birthday na lang. Tama lang kahit cash. Nandito nga pala sa description yung Gcash ni Direct Channel. Check nyo na lang. Number mo na. Number mo! Ikaw naman eh. Naka-ready na yung ating gamit. Dito na yung ating mga bags. Naka-pack up na tayo. Well, nagkapi lang tayo ng kaunti kasi nagmamadali tayong mag-pack up. May pupuntahan pa kasi tayong isa pang spot na dito lang din sa Dingalan. Kaya nakapag-ready na tayo ng maaga. Zipper on the pack, boots hit gravel, camera clicks. Map folded in half, breath falls in the morning. Hit record, let's go. Follow where the wild roads roll. One shot, one sky, we're alive in the unknown. New day, same soul. Different story, every stone. Press play on the ride and it's gone. Dito na ulit tayo sa sentro ng Dingalan. Ito yung sentro, tapos dito tayo pupunta. Papasok ng Dikapanikian. Pero kakain muna tayo dito sa karinderya.
magkatanghali na rin kasi. Para dire-diretso na yung biyahe. Tapos, hindi tayo magluto doon. Para talagang enjoy na lang natin yung lugar kung ano man mapuntahan natin din. Paano pre? Gagi sa lokal to. Hindi po kami lalaki. Kaya nga eh. Nilagayan ka din? Ha? Ha? Kabala pa ata. Pero pwede pa yung flight. Oh. Alin mo na lang flight. Wala akong lagayan eh. Pwede natin doon. Wala, hindi nakabala. Oh. Paano mo dadalhin? Ayan. Hindi wala yung... Bakto, may gagan. Para wala kayo. Naglaging ka pa naman ng gamit. Andito na kami sa second spot namin, Ilog. Napuntahan ko na to. Nag-camping na ako dito at nag-overnight na ako dito. Pero hindi kasi siya, hindi ko alam kung operational eh, pero may karatula pa naman eh. Ang nawala lang yung signage doon sa kalsada kasi hindi mo siya makapansin na may ganitong private na resort dito. Kasi wala na yung malaking karatula nila doon. Nakalimutan ko na nga yung pangalan eh. Pero andito pa rin yung mga kubo. Tapos may CR pa nga eh. Nga lang, walang bantay. Hindi ko alam kung may pupunta mamaya. Pero kapag may pumunta, 50 pesos per head lang naman. Tapos yung kubo, kung magre-renta ng kubo, 1,000 pesos. Pero apakaganda dito ng ilog. Pakalinaw. Tapos merong talunan talaga doon. Yung malalim na parte talaga ng ilog. Grabe, di pa rin nagbabago yung lugar na to. Pakalinaw pa rin ang tubig. Huling punta ko rito 2 years ago. Ang ganda pa rin. 2 years ago? Oo, pre. Maligo. Ayan yung napulot namin na ano eh, pamana. Nalaglag siguro ng lokal yan po eh, no? Oo, nalaglag. Napansin ko lang kanina eh. Ito nakakuha nito eh. Oo. Makaka-ano kasi ng motor eh. Tatabi ko lang sana eh, maayos pa naman eh. Oo nga. Ayos po. Ano lang talaga yung dulo. Nakasakay na po sa bahay. Kapag ano. Igigilid ko lang talaga siya. So kapag ka may naghanap, si Jeff po ang hanapin nyo ha. Wag. Wag ako. Lapit ako dito. Siya yung may hawak. Nakita ko to. Asan yung pana ko? Ako lang po pumulot pero si Jeff po ang kumuha niyan. So kapag ka napanood ng lokal to ng may-ari nito, siya po hanapin nyo ha. Favorite item ko ni Rock Bros, compact wallet. Pero bukod dito sa aking compact wallet ni Rock Bros, may isa pa akong nabili na nasisimulan ko na ring magustuhan. Itong mas malaking version ng
Hindi ko alam kung wallet to, purse o basta compartment ng mga electronics ko. Rock Bros din. Ito yung wallet ko. Tapos ganito siya kalaki oh. Medyo may kalakihan. Pero ang purpose ko naman ito, lagayin ko na siya ng mga electronics. Pero pwede mo rin siyang gawing wallet eh. Ito yung mga electronics natin. Mga micro SD, charger, OTG. Basta yung mga pang-vlog natin na gamit. Mga maliliit, dito ko nilalagay. Tapos yung kanyang materials, ganda rin. Ito yung talunan. Dito sa may puno na yon. Subukan lang natin. Pakakaling. Kaya ng dibdib natin. Titignan ko muna sa taas pre kung kaya. Taas ng pre. Wow. Ako taas. Gago ka. Hindi naman sumasayad yung paa. Hindi naman. Basta wag lang dito sa, yun na. Makikita naman eh, yun. Oh, ito. Tapos dito Sa banda doon, malalim. sobra. Ano din, masasalat pa pero siguro mga 3 tao. Dito, pero dito mas mababaw. Pero yung pinakamalalim niya yun. Itong gitna mismo. Kaya kailangan papunta doon ng talo mo. Oo. Pag ganun siya. Malalim siya, malalim. Hindi ko alam kung kaya eh. Go, Sir Clyde, kaya yan! Sige. Yeah, basta pag ano dyan, pag marunong ka naman lumangoy eh, kasi kaalayan, ang problema yan. Yan, Sir Clyde. Alas 3. Nag-meditate na Sir Clyde oh. Nakikita niyo sa camera talagang mataas, sobrang taas. Nanginginig yung tuhod ko. Sobrang taas talaga yan oh. Kita niyo sa camera, mataas talaga siya. Alas 3, alas 2, alas 1. Ito yung talong pre. Basta doon lang isa yun. Yun yung parang may bilog-bilog na yun. Parang ipo-ipo yun doon. Medyo gawi pa doon. Mas maganda gawi pa doon. Naisip ko yung buhay ko pre. Pero pag nandito ka talaga yun, nakakatakot eh. Bagay, nakatalo naman kayo eh. Oo. Kaya naman. Go Clyde, go! Bilang ka Sir Clyde ano, 3, 2, 1, tapos walang alilangan, talon agad. Bilang ka sa isip, 3, 2, 1, tapos boom. Ha?
256 to pre. Woke up with the sun on my floor, shoes by the door, map on the wall. 2, 3, go! Mga ka-Diyos, sobrang taas talaga ya. Talagang pag nandito ka sa taas, pag-aalanga ka din talaga. Pero kaya naman. 2! Okay. 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 Yeah! Panalo. Yun oh. Woo! Woo! Yeah! Woo! Yun oh. Hoy, isa pa. Yun. Unlock! New skills unlock! Unlock! Woo! New skills unlock ni Clyde mga ka-Diyos. Pag ganun first time talaga, sarap ng feeling. Kinaya natin. Nasa sige. Nakakabalang yung ito yung pag-attempt mo. Pero pag nandun ka na sa ere, wala. Talagang feel mo na lang yung nasa ere ka na parang lumilip ka. Pag magtak mo, talong-salo ka naman ng tubig. Nakakabalang yung